para naman sa tax scenario ngayong gabi, pag-uusapan natin yung loose lip. Partner Chris, alam mo ba yung loose lip na yan? Mukhang gamit na gamit mo na nga yan, tingin ko. Ganun ba? Kasi tayo, ka-partner Randy, na tinatawag na loose lip books of account. So, syempre, 4 yun. Pag, meron pa yan dagdag, yung inventory list or yung senior citizens book, naka-loose lip din po yan. Meron din po tayong tinatawag na yung invoice, pwedeng service invoice, pwedeng, basta may apelyido siya ng invoice, naka-loose lip din po yan. Supplementary document, pwede rin po siya naka-loose lip. Ayan. So, yung mga medyo umaabante na tayo from traditional, nagsusulat tayo. Pag po naka-loose lip, pwede po natin siyang isalpak or ipasok sa printer and then bahala na siyang mag-print. Yun po ang gamit ng loose lip books. Loose lip books or loose lip receipts or whatever na gusto nyo pong i-loose lip na hindi po tayo masyadong kakalyuhin ang kamay sa pagsusulat, ka partner Randy. Yes. Kasi partner Chris, no, idagdag ko lang dyan kasi nga kapag sinabing loose lip, kaya from the word loose, pwede mong kapag sa invoice or official receipt or any resibo na na pwedeng punitin yung first and second and third pages for the invoices, di ba? Yeah. At syempre kapag sinabi pong sa books of accounts, gaya ng sinabi ni partner Chris, ano po yan, sinasalpak na lang. Ang meaning po doon, siya sabi niya, ano po yan, galing po sa computer po, tapos ipiprint out na lang ninyo, tapos ibubookbind na lang po natin. Yan yung loose lip. But, kukuha po kayo ng ng permit to use loose lip. Ayan, para sa books of accounts or sa invoice po. Ina-apply po yan sa BIR. Ano po yan? Matter of 1 to 2, 3 days lang po yan. Madali lang kunin yan. Instead na kumuha ka ng magpatatak ka ng traditional na libro, diyan ka na lang mas madali. Ito po ang tip namin diyan. May mga umiikot na mga tax mapping. Kapag naka-loose lip ka po, hindi na tinitignan po ang libro ng taxpayer.